Napapagod ka na ba sa mga taong nagkakalat ng tsismis tungkol sa'yo? Gusto mo bang malaman ang sikreto ng mga stoic para hindi ka na maapektuhan? Manood ka hanggang dulo. Dito mo matututunan ang paraan para matibay kang harapin ang mga tsismoso sa buhay mo. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakakaraniwang problema ng tao sa social life, ang mga tsismoso. Hindi natin maiiwasan ang mga ganitong tao, pero pwede nating kontrolin kung paano tayo mag-react at paano hindi tayo maging biktima ng tsismis. Gagamitin natin ang mga matibay na prinsipyo ng Stoicism para maunawaan kung bakit hindi dapat tayo malugmok dahil sa tsismis at paano tayo magpakatatag sa kabila ng mga pagsubok na dulot nito. Bakit mahirap harapin ang mga tsismoso? Sa simpleng salita, ang tsismis ay mga usapan, kwento o balita na kadalasan ay hindi kumpirmado o hindi totoo. Punikaraniwang kumakalat ng mabilis lalo na sa mga social circles. Minsan ginagamit ito upang siraan ng ibang tao, makakuha ng attention o magmanipulate ng perception ng iba. Ang epekto ng tsismis, nasisira ang reputasyon. Kapag may kumakalat na hindi totoo tungkol sa'yo, maapektuhan ang pagkilala ng iba sa'yo. Nadudurog ang tiwala sa sarili. Kapag paulit-ulit mong naririnig ang mga negatibong kwento tungkol sa'yo, nagdudulot ito ng pagdududa sa sarili. Nalalayo ang relasyon. Ang mga misunderstanding na dala ng tsismis ay nagiging sanhi ng away, tampuhan at pagkakahiwalay ng mga kaibigan o pamilya. Nagiging mental burden. Nakakapagpalala ito ng stress, anxiety at depression. Bakit tayo naaapektuhan? Madalas tayo mismo ang nagbibigay ng power sa tsismis kapag tayo ay nagpapadala sa emosyon at iniisip na totoo ang sinasabi kahit walang patunay. Nais na pag-usapan ng sarili at hinahanap ang approval ng iba. Natatakot mawala ang respeto o pagkakaibigan ng ibang tao. Sabi nga ng mga eksperto sa psychology, ang tsismis ay natural sa tao dahil bahagi ito ng social bonding. Pero kapag nasobrahan, nagiging toxic na ito. Kapag hindi natin nakontrol ang reaksyon natin sa mga kumakalat na kwento, nagiging parang laso ng tsismis sa isip natin. Halimbawa, napapaisip tayo ng paulit-ulit tungkol sa sinasabi nila na parang gustong sirain ang buong araw natin. Nababahala tayo kung ano ang iniisip ng ibang tao tungkol sa atin. Nakakapaggalit tayo sa mga taong nagkakalat, pero wala tayong kontrol sa kanila. Minsan napupunta tayo sa punto na tayo paang kumakalat ng tsismis para ipagtanggol ang sarili. Lalo lang nagpapalala ng sitwasyon. Sano ang sanhi ng mga ganitong reaksyon? Kakulangan sa emotional resilience. Hindi pa natin na-develop ang kakayahang kontrolin ang ating emosyon sa harap ng stress. Pagkakaroon ng low self-esteem. Kapag mababa ang tingin natin sa sarili, mas madali tayong maapektuhan ng tsismis. Kakulangan sa wisdom o pag-unawa. Hindi natin naiintindihan terwada kaligyan o tsismis, kaya nagiging seryoso ang reaksyon. Alam mo ba, sabi ni Marcus Aurelius, ang isang mahusay na tao ay hindi nagpapadala sa opinyon ng iba kundi nananatiling totoo sa sarili. Sa Stoicism, maraming prinsipyo na makakatulong para harapin ang mga tsismoso ng hindi nasisira ang iyong kapayapaan ng isip. Number 1, tukuyin. Kung ano ang kaya mong kontrolin at ano ang hindi. Isa sa pinakamahalagang turo ni Epictetus, isang Stoic philosopher, ay ang pagkilala sa dalawang bagay. Ang mga bagay na kaya mong kontrolin at ang mga bagay na hindi mo kontrolado. Kontrolado mo ang iyong mga kilos, reaksyon at pananaw. Hindi mo kontrolado ang opinyon, salita at kilos ng ibang tao. Kapag may kumakalat na tsismis, ang pinakamahalagang gawin ay huwag hayaang maapektuhan ang iyong sarili dahil wala kang kontrol sa sinasabi nila. Kontrolado mo lang ang iyong magiging tugon. Practical na hakbang. Kapag narinig mo ang tsismis, tanungin mo ang sarili mo, makakatulong ba ito sa akin? Totoo ba ito? Pwede ko bang kontrolin? Kapag ang sagot ay hindi, hayaan mo na lang ito. Number 2, gamitin ang dichotomy of control. Para mapanatili ang kapayapaan ng isip,
Ang konsepto ng dichotomy of control ay nakatutulong para hindi tayo ma-stress sa mga bagay na wala tayong kontrol. Halimbawa kapag may chismis tungkol sa'yo, imbis na mag-react ka agad, isipin mo na hindi mo ito kontrolado, kaya hindi dapat ito makaapekto sa'yo. Sa ganitong paraan, mapapanatili mo ang kalmado mo at hindi mo hahayaan yung mga chismoso na sirain ang araw mo. Example, Marcus Aurelius said, "You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength." Kapag ginamit mo ang prinsipyong ito, nagiging matibay ka sa harap ng mga negatibong salita at chismis. Isang halimbawa, isang tao sa opisina ang nagkakalat ng maling balita tungkol sa'yo. Sa halip na magalit o magpanik, naisip mo, hindi ko kontrolado ang sinasabi niya, pero kontrolado ko kung paano ko haharapin ito. Kaya pinili mong hindi na lang pansinin. Pagsasanay sa araw-araw, mag-meditate o magmuni-muni tuwing araw-araw tungkol sa mga bagay na kaya mong kontrolin. Kapag may negatibong kwento, ipaalala sa sarili ang dichotomy of control. I-practice ang emotional detachment. Bakit mahirap iwasan ang emotional impact ng chismis? Maraming tao ang nahuhulog sa emotional trap ng chismis dahil napapaisip sila ng paulit-ulit tungkol sa mga naririnig. Nababahala kung ano ang iniisip ng ibang tao. Nawawala ang kumpiyansa dahil sa paulit-ulit na negatibong feedback kahit hindi totoo. Naiiwasan nila ang mga taong pinag-uusapan, ngunit hindi nila maiwasan ang internal stress. Ang ganitong sitwasyon ay nagdudulot ng mental fatigue, anxiety, at minsan depression, lalo na kung hindi ito nahaharap ng maayos. Sipin mo ito, isang araw, may kumalat na maling balita tungkol sa iyo sa trabaho o kaya'y sa pamilya mo. Sa halip na harapin ito ng mahinahon, nag-react ka ng galit o inis. Nangyari ito, lumala ang relasyon mo sa mga tao. Napunta ka sa drama na hindi mo naman gusto. Nawalan ka ng focus sa mga goals mo. Naging dahilan ito ng stress at gulo sa iyong mental health. Minsan ang reaksyon natin ay mas nagpapalala lang ng sitwasyon kaysa solusyon. Number 3. Practice emotional detachment. Ang unang hakbang para hindi ka maapektuhan ng chismis ay ang pagiging emotionally detached, na nangangahulugang hindi mo hinahayaan na ang mga negatibong salita o opinyon ng iba ang magdikta ng damdamin mo. Paano gawin ito? Tunay 1. Recognize your emotions. Pagkatapos marinig ang chismis, bigyang pansin kung anong emosyon ang nararamdaman mo. Galit ba? Lungkot? Takot? 2. Step back mentally. Parang ikaw ay nanonood ng sarili mong reaksyon mula sa labas bilang isang observer. 3. Avoid immediate reaction. Huwag magpadalos-dalos ng sagot o aksyon. 4. Use breathing techniques or meditation para ma-relax ang katawan at isip. 3. Remind yourself, ito ay temporaryo lamang at hindi bahagi ng tunay na pagkatao ko. Stoic wisdom, Epictetus said, "Don't explain your philosophy. Embody it." Ang ibig sabihin, huwag mo na kailangang ipaliwanag o ipagtanggol ang sarili mo ng sobra. Ipakita ang katatagan sa iyong mga kilos at salita. Number 4. Tibayin ang karakter sa pamamagitan ng virtue. Ang Stoicism ay nakatuon sa pagbuo ng virtue, wisdom, courage, justice at temperance. Kapag matibay ang iyong karakter, hindi ka madali maapektuhan ng mga panlabas na pangyayari. Alam mo ang iyong sarili at ang iyong mga pinahahalagahan. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa iba. Kaya mong magpatawad sa mga gumagawa ng masama, ngunit hindi ka nagpapadala sa galit o paghihiganti. Mga paraan para patibayin ito. Regular na self-reflection. Pag-aaral ng mga Stoic texts tulad ng Meditations ni Marcus Aurelius. Practice integrity sa araw-araw na desisyon. Maging consistent sa pagharap sa problema ng may dignity. Number 5. Huwag bigyan ng atensyon ng mga chismoso. Maraming chismoso ang naghahanap lang ng atensyon, control, or validation. Kapag hindi mo sila binigyan ng reaksyon, mawawala ang kanilang gana na magkalat ng chismis. Hindi nila makukuha ang satisfaction na inaasahan nila.
Nananatili kang kalmado at kontrolado. Practical na tips, iwasan ang pakikipag-away sa kanila. Huwag sumagot ng galit o sama ng loob. Sagutin ng mahinahon kung kailangang sagutin. O wag na lang sagutin. Limitahan ang contact sa mga taong toxic o manipulative. Number 6, mag-focus sa personal growth. Walang mas epektibong paraan para patunayan sa mga tsismoso ang iyong tunay na halaga, kundi ang pagpapakita ng positibong pagbabago sa buhay. Pagbutihin ang sarili sa mental health, trabaho, relationships at skills. Magkaroon ng long-term goals at maging consistent sa pagtupad nito. Ipakita ang maturity sa pagharap sa anumang pagsubok. Kapag nakita ng ibang tao ang iyong progress, mawawala ang chismis dahil wala na silang ibang mapagsabihan. Marcus Aurelius sabi, "The impediment to action advances action. What stands in the way becomes the way." Example 1. Ang chismis sa opisina. Isang empleyado ang kumakalat ng maling kwento tungkol sa'yo na nagdudulot ng sama ng loob sa ibang katrabaho. Sa halip na magalit, ginamit mo ang emotional detachment. Pinili mong hindi mag-react agad. Nag-focus sa trabaho at ipinakita ang professionalism mo. Sa huli nakita ng lahat ang tunay mong pagkatao. Example 2, chismis sa pamilya. May kumakalat ng maling balita tungkol sa iyo sa pamilya. Sa halip na sumagot ng sama, nag-practice ka ng patience at forgiveness at pinili mong pagtuunan ng pansin ang mga relasyon na mahalaga sa iyo. Kung gusto mong maging emotionally breakable at matutunan pa ang iba pang stoic strategies para sa buhay, i-like, i-share at mag-subscribe ka na sa channel na ito. Mag-comment sa baba kung alin sa 6 na paraan ang gusto mong subukan o kung may karanasan ka sa mga chismis na gusto mong i-share para makatulong tayo sa isa't isa. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos na magpapalakas ng iyong isipan at puso.